Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sa Pulsa Video, computer shop sa Cebu, hinold up ng armadong grupo. 3 taong gulang na batang babae, kinakasa at pinatay. Ang 2 salarin, pawang mga menor de edad. 3 magkakapatid, magkakasabwat sa pagpatay sa isang construction worker sa Aklan. 20 beses nilang pinagsasaksak. Absent pero pwede pa rin bumoto online sa Senator Bato de la Rosa. Hindi pwede yan, sabi ng nag-walkout na solid minority bloc. Habang si Senator Ivy Marcos, idinadaing ang bumababang dangal daw ng Senado. Itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Sila pa ang may tapang mag-walkout. Tama ba yun? Bahay ng kaanak ni Senator Robin Padilla pati mga bahay ng mga retiradong police officials kung saan hinihinalang nagtago si Senator Bato de la Rosa, kinalughog ng NBI at PNP-CIDG. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin sa unang status conference ng ICC para sa kaso niyang crimes against humanity. At eto na nga, Ramona alter ego ni A Secret in Prague star Andre Brillantes may hugot song na naman na ilalabas. Siya raw ang world's best ex-girlfriend. Ito pang matindi, si Linda Walker na naka 719 points sa exam, bibisita sa Pilipinas. Ginahasa at pinatay sa tabi ng simbahan ang 3 taong gulang na batang babae sa Mountain Province. Umamin sa krimen ang 2 menor de edad na pareho pa raw lasing noon. Narito ang Frontline Report. Nitong Sabado ng umaga sa Natonin Mountain Province, nakikipag-bonding pa sa kanyang lola ang 3 taong gulang na si Thea. Yan na pala ang huling beses na makikita siyang buhay. Nagtulong-tulong sa paghahanap sa kanya ang mga pulis at pati ang kanilang kapitbahay. Lumipas ang magdamag, hindi na nakita si Thea. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa tabi ng simbahan. Base sa investigasyon, ginahasa at pinatay ang biktima. May isang individual nagsabi na tanong nyo doon sa 2 bata na nakita doon sa likod. Sinabi nung individual kung sino yung magbata na yun. Ang mas nakakagimbal, pawang menor de edad ang 2 suspect na nasa edad 8 at 12. Umamin sila sa krimen kaya agad silang isinuko ng kani-kanilang magulang. Ang matindi pa, napag-alamang lasing noon ang mga menor de edad. Ang nakatatandang suspect daw ang pumaslang sa biktima. Pinupok niya ng kahoy ang ulo ni Thea. Tinakot lang din daw ng 12 anyos na salarin ang mas bata niyang kasamahan. Sa ngayon, hawak na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang 12 anyos na suspect, habang pansamantalang pinalaya at under monitoring ang kasamahan niya. Pareho silang itinuturing na children in conflict with the law. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima pero sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng autopsy ng bangkay. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Hindi bababa sa 20 saksak ang ikinamatay ng isang construction worker sa Aklan. Ang mga suspect, 2 magkapatid at ang kuya nilang dati nang nakaalitan ng biktima. Nasa frontline ng balitang niya, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Matagal ng alitan. Yan ang nakikitang anggulo ng mga otoridad sa karumal-dumal na pagpatay sa 57 anyos na si alias Randy. Alas 8:30 ng gabi noong linggo nang bigla siyang harangin at atakihin ng 3 kalalakihan sa highway ng Barangay Linayasan, Altavas. Habang lumalakad yung victim natin, may kasama po siya, may kaibigan siya. Pero yung nasaksak na siya, sinabihan niya na lang yung kaibigan niya na i-save niya na lang yung sarili niya. Tumakbo na lang. Siguro alam niya na hindi na talaga siya makasurvive kasi 3 yung mga suspect. Isinugod pa ng concerned citizen si Randy sa ospital, pero dead on arrival na dahil sa hindi bababa sa 20 saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Lumalabas na magkakapatid ang 3 suspect. Ang pinakamatanda sa kanila na si alias Panercio,
Dati na raw nakaalitan ng biktima. Ma'am, may nakausap tayo pero limited yung information. Nagsuntukan daw na parang saksakin din. Pero naawat. Hindi nag-akyat sa filing ng case. Nagsitol sila. Unang nasa kote sa manhunt operation si Panercio na patakas na sana. Sunod na nahuli ang 30 anyos si Teddy at huli ang 27 anyos si Rafi. Mariin nilang itinatanggi ang krimen pero may mga ebidensya laban sa kanila. Talagang plinano ng magkakapatid na mga suspects na ito at ang bilis ng kanilang execution. Dinideny nila kahit na may nakita na nga tayong dugo sa pananamit ng isa at saka may na-recover tayong kutsilyo. Himas rehas ng 3 na nahaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Itinuloy na ulit ang rescue operation sa gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga. Pinangambahan pang madagdagan ang bilang ng mga nawawala, lalo't may mga bata raw na natabunan. Live mula sa Angeles City, Pampanga, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, bakit binalik sa rescue ang operasyon dyan? Yun na nga, Julius, no, mula sa pag-transition kahapon sa retrieval operations, muli ngang ibinalik sa search and rescue ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa mga pinangangambahang biktima na natabunan mula sa gumuhong gusali dito sa Angeles City, Pampanga. Yan ay lalo't posibleng hindi lang daw 16 ang natabunan at patuloy na hinahanap pa mula nang mangyari ang malagim na insidente. Kahit nakabilad sa matinding init, tinitiis ng mga responders ang hirap, maipagpatuloy lang ang pagtatanggal sa mga bato at iba pang debris mula sa gumuhong itinatayong hotel sa Angeles City, Pampanga. Maingat at dahan-dahan nilang pinapasa-pasa ang mga nakukuhang bakal mula sa nakapalibot na scaffolding. Gumagamit na rin ng crane para maalis kahit papano ang malalaking tipak ng bato. Magdamagan ng clearing operations. Kaya ang pamilya ni Clariza Balyatan nag-camp out na rin malapit sa gumuhong gusali. Sa kanilang van muna sila mananatili hanggat wala pang update mula sa hinahanap nilang kaanak na pinangangambahang kasamang natrap. Pag wala na silang madetect, edi hukayin na po nila ng isahan. Hindi yung papatagalin pa po nila. Paano po kung nabubulok na po yung bangkay? Makikilala pa po ba namin? Nauna nang itinigil ang search and rescue operations noong Lunes ng gabi dahil wala na raw makitang signs of life sa lugar. Bagay na hindi sinakayunan ni DILG Secretary John Vic Remulla nang bisitahin ng Ground Zero kaninang umaga. Kaya muling ibinalik ang search and rescue. Maniwala kayo sa amin na gagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay. Nangyari na po na minsan 2 linggo na nasa ilalim ng ganitong klaseng trahedya ay nahanap pa rin buhay. Hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Sa ngayon, 4 pa rin ang kumpirmadong patay habang 16 ang nawawala mula sa trahedya. Pero pinangangambahan na madagdagan pa ang bilang ng mga biktima. Kwento ng construction worker na si Rexy Flores na nagtatrabaho sa gumuhong gusali, kanya-kanyang pwesto raw ang mga pamilya sa barracks o tulugan sa loob ng site. Kung may mga pamilya pong naiwan doon. Kasi stay-in dyan sila po, nakakalibre po sila doon. Kasama po nila yung anak nila. Ito ang isa sa pinuna ng bagong talagang DOLE Secretary na si Francis Tolentino nang inspeksyonin din ng site kanina. Malinaw daw kasi yan na paglabag sa occupational safety and health standards para sa mga manggagawa. Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya. Bukod sa mga paglabag sa labor code, bumuo na ng fact-finding team ang PNP-CIDG para imbestigahan din ang posibleng criminal liability ng may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Nakatakda rin mag-request ang DILG na mapatawa ng whole departure order ang mga ito, lalo't hindi pa rin sila nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Nauna na nagpadala ng show cause order ang Angeles City LGU sa kanila. Bakit hindi sila nagpapakita? We deserve naman na yung cooperation man lang nila. Marami pong mga nadamay dito, hindi lang yung mga namatayan, even yung mga nasa neighboring mga establishments and residents na narito. We need answers.
Handa rin daw ang lokal na pamahalaan sakaling mapatunayang nagkaroon ng pagkukulang ang ilang opisyal nito gaya ng engineering office at building official ng lungsod. We have to face yung lahat ng mga consequences. Kung sino man yung makikita dito na accountable, responsible dito, lahat po kailangan sumagot. Julius, mga kapatid, ipapakita namin sa inyo ang live na kuha mula sa drone camera ng News 5 dito sa Ground Zero kung saan nagpapatuloy pa rin ngayon ang ginagawang search, rescue, retrieval at clearing operations dito sa lugar. Walang sinasayang na saglit o pagkakataon ang mga responders para at least maalis itong mga bakal at mga bato na nakatabon dito sa lugar. Nakatulong na rin sa kanila dyan yung mga heavy equipment gaya ng mga crane para at least makatulong sa pagtatanggal ng mga debris dito sa area. Ang problema kasi habang tumatagal yung mga araw, ilang araw din na na-hamper naman yung negosyo ng mga establishment sa paligid. Awa ng Diyos na ibabalik naman kahit paano yung kuryente dito sa area, pero talagang apektado ang kanilang mga negosyo dahil nga bukod sa hindi madaanan itong Teodoro Street at yung Oak Street, talagang off-limits din sa mga tao yung paglapit dyan sa mismong Ground Zero. Talagang nakadapa itong pinaka-gusali na itinatayong hotel dito sa area at talagang ganung karami yung mga bato, debris at mga bakal na kailangan nila tanggalin dahil nga umabot na to sa 9 floors at pinangangambahan na baka nga lampas pa sa bilang ng palapag na yan ang talagang gumuho dito sa area mula nung linggo ng madaling araw. Target talaga na maalis at malinis kaagad muna yung mga kumalat sa mismong kalsada para makadagdag din ng puwersa naman in terms of transportation dito sa area. So ang sinasabi ng pamunuan ng Angeles City LGU ay talagang sunod nilang inaabangan dito ngayon is yung response ng may-ari at ng contractor maging yung mga officials ng City Hall na posibleng mapanagot sakaling maimbestigahan na itong insidente. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sinalakay ng NBI at PNP CIDG ang 4 na bahay na pinaniniwala ang pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa na may arrest warrant sa ICC. Isa sa mga pinuntahang bahay ay pagmamay-ari raw ng kamag-anak ni Senator Robin Padilla. Live mula sa Angeles, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, may bakas ba ni Senator Bato yung mga pinuntahang bahay ng mga otoridad? Alam mo, Cheryl, nagsanib puwersa na nga ang NBI at CIDG Pampanga para hanapin si Senator Bato sa bahay ng kaanak ni Senator Robin Padilla dito sa Angeles City, Pampanga. Sa kuha ng CCTV pasado alas 5 ng umaga kanina, makikita ang sunod-sunod na pagdating ng mga sasakyan ng NBI at PNP CIDG sa harap ng isang bahay sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Pagmamay-ari umano ang bahay ng isang Lakay Carino na tiyuhin ni Senator Robin Padilla. Agad pinasok ng NBI at CIDG ang bahay. Pakay nilang hanapin si Senator Bato de la Rosa na pinaniniwalaan na nagtatago doon, pati na ang sinasakyan umano nitong itim na pick-up. Agad naghalughog sa loob ng bahay ang NBI at CIDG, pero sa huli, walang nakitang Senator Bato. Ayon sa mga opisyal ng barangay, dati nang pumunta sa lugar ang NBI para hanapin sila kay Carino na pinaniniwala ang nag-escort kay Senator Robin Padilla palabas ng Senado madaling araw matapos ang putukan. Yung kadala, nung magkagalit siya na the day after, may nagpunta ng NBI pero hindi ko alam kung anong mission nila rito. Dumaan sa gate to, tumawag yung guardia sa akin, sir, may NBI dito, may mission daw. Hinahanap daw noon ng NBI ang itim na pickup truck na natrace nilang nakarehistro kay Carino. Pero wala na roon noon ang sasakyan na nakunan ng CCTV na lumabas ng subdivision bago pa dumating ang mga operatiba ng NBI. Kwento ng barangay, wala raw ipinakita sa kanilang arrest warrant o search warrant ang NBI. Pero kilala raw nila ang mga pulis ng CIDG Pampanga kaya hinayaan nila mag-operate ang grupo. Hindi raw nila alam noon na si Senator De La Rosa pala ang target hanapin sa bahay ni Carino. Wala siyang nakitang documents or any search warrant na pinakita sa kanya. Hindi naman po siya nagtanong dahil nandun yung mga kaibigan nating mga CIDG na identified naman. So,
dire-diretso lang po yung pag-search nila. Nagsagawa rin daw ng 1 linggong surveillance sa CIDG Pampanga sa bahay ni Carino at sa subdivision. Una raw inakala ng barangay na may kinalaman sa gumuhong gusali ang operasyon. Pero may nireport sa akin ng mga bantay bayan na may mga authoritative personnel like CIDG at nagpakilala. Kaya wala kaming iniisip na iba. Hindi namin na-expect even na single hinahanap pala si Senator Bato dito sa... Sa ngayon, hindi pa raw nakikitang muli ang itim na SUV at si Carino. Sa pagkakaalam naman daw ng barangay ay hindi pumunta sa subdivision nila sina Senator Padilla at Senator Bato sa bahay ni Carino. Umuwi siya paminsan-minsan doon dahil nagre-report po sa akin yun. No? Nagjo-duty dito sa Barangay Balibago as the officer and president ng senior citizen ng Barangay Balibago. So last week, alam ko, hindi ako magkakamali, nagpaalam siya na pupunta ng Metro Manila. Ang nakikita namin na ginagamit niya is pickup nga, color black siya. Bukod sa bahay ni Carino, 3 pang bahay na pininiwala ang pinagtataguan ni Senator Bato ang sinalakay ng mga operatiba. 2 dito ay nasa Parañaque at isa naman ang nasa Bulacan. Pagmamay-ari rin daw ng 2 retired police official ang 2 sa mga bahay. Alam mo, Cheryl, dahil nga inilabas ng NBI at ng CIDG yung mga larawan ng bahay ni Carino ay nangangamba ngayon sila sa kanilang buhay. Kaya yung mga barangay ay nagbabantay na rin sa malapit sa kanilang bahay para sa kanilang seguridad. Samantala, inanunsyo naman ng PNP-CIDG na plano nga nila ireklamo ng obstruction of justice si Senator Robin Padilla at iba pang tumulong sa pagtatago ng Senator De La Rosa. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. No-show pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsisimula ng unang status conference ng International Criminal Court para sa kasong Crime Against Humanity. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kailan magsisimula ang trial ng dating Pangulo? Julius, wala pang final date dyan pero isinusulong ng prosecution na simulan na ang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Pero para sa defense, dapat daw matapos muna ang evidence disclosure ng prosecution at kailangan matukoy muna ang fitness to stand in trial ni Duterte. Sa unang status conference ni Duterte para sa kaso nitong Crimes Against Humanity, hindi pa rin ito nagpakita sa publiko. Ang kanyang bagong lead counsel na si Peter Haynes nagsumite ng signed waiver. Si Haynes ang pumalit kay Attorney Nicholas Kaufman. Present sa hearing ang prosecutors, defense lawyers, victims' counsels at ICC registry. Pinangungunahan ang conference ni na presiding Judge Joanna Corner, Judge Kibong Peck, at Judge Nicolas Guiu. Isa sa tinalakay dito kung kailan ba dapat ang trial ni Duterte. Kung sa prosec ay November 30, ang defense earliest at reasonable date raw ay December 30. Habang ang counsel for victims bukas na simulan ang trial sa September o sa November 30 pero masyado na raw matagal kung gagawin itong January 2027. Samantala, inaasahan naman ng ICC Trial Chamber 3 na masusumite ang witness list at reports sa August 24. Ayon sa prosecution, plano nilang magsumite ng hanggang 70 na witnesses, kabilang ang 30 insider. Nakahanda rin daw ang halos 200 testimonya laban kay Duterte. Pero ayon kay ICC Judge Joanna Corner, masyadong marami yan lalo na kung paulit-ulit ang ilan. Ayon naman kay senior trial lawyer Julian Nichols, pabababain pa nila ang numero. Napag-usapan din kung anong wika ang gagamitin sa broadcast ng trial. Ayon kay Attorney Nichols, may mga witness na hindi sanay magsalita ng Ingles. Habang ang dating Pangulo, kailangan din daw ng interpreter. Samantala, formal nang inilunsad ang EJK Truth Commission. Isa itong independent at civilian-led body na tututok sa pagdodokumento ng extrajudicial killings at iba pang kaugnay na pang-aabuso sa bansa. Pinangungunahan ni former ICC Judge Raul Cano Pangalangan bilang chairman ang komisyon. Makakasama niya bilang commissioner si forensic pathologist Dr. Raquel Fortun at Cardinal Ambo David bilang advisor. Nilinaw ng komisyon na hiwalay ito sa proseso ng ICC, bagamat maaring magamit ng ICC ang ilang impormasyon
mula rito. Julius, sa ngayon, nasa ikalawang bahagi na tayo ng status conference na pag-usapan ang posibilidad ng pagdadagdag ng mga bagong insidente na konektado sa mga nauna ng naisumite. Kasalukuyan pa yung pinag-uusapan sa ngayon. Ilang beses ding nagsagawa ng private session o ginagawa yung pansamantalang pagputol sa live stream, lalo na kung sensitive ang impormasyon o ang impormasyong pinag-uusapan at bilang proteksyon na rin sa mga witness. Mamaya namang pasado alas 8:30 ng gabi, oras pa rin dito sa Pilipinas, nakatakda yung ikatlong bahagi nitong status conference. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Nasa pool sa CCTV ang isang computer shop sa Cebu na hinold up ng mga armadong lalaki. Ang mga salarin nagpakilala raw ng mga pulis na magre-raid umano sa lugar. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Sa pool sa CCTV ng computer shop na ito, ang mga lalaking naka-helmet. Ang isa sa kanila, kitang may dalang baril. Ang mga customer pinaupo at isa-isang kinuha ang mga cellphone at gamit. Pati ang babaeng customer hindi nakaligtas. Pinapaubad pa ang suot ng isang lalaki at itinuro ang CCTV sa lugar. Nang mapansin ito ng mga suspect, agad nila itong ipinalin sa ibang direksyon. Pinuntahan ng News 5 ang computer shop na yan sa Talisay, Cebu. Sa eksklusibong panayap sa may-ari na si Merna, 7 lalaki raw ang dumating at nagpakilalang mga pulis. Nagsagawa raw sila ng raid. Pero bakit tila astang kriminal ang mga lalaking yun? Mga pulis kami. Ganun ho ba? Hindi kami mangangamba dahil nga mga pulis Atin ang pulis di ba? Sinira yung CCTV. Yung comfort room namin yan, pinunta doon, pinahubad, tiningnan kung may mga syabo. Wala naman nakukuha. Kunri daw yun. Bakit nagmas ang mga pulis? Hindi na nakunan sa CCTV pero dinakip daw ang 7 customer na kalaunan ay pinakawalan din. Sinubukan naming makapanayam ang Talisay City Police pero hindi muna sila nagpa-unlock ng interview. Pero siniguro nila na iniimbestigahan ang aligasyon ng mga pulis umano ang mga salarin. Nilinaw nila na wala silang isinasagawang operasyon sa araw na nangyari ang krimen. Nakarating na rin sa lokal na pamahalaan ang insidente. Kung sino man o pulis ka man o civilian ka man, dapat managot sila sa hustisya dahil hindi maganda yung ginagawa nila. Nagbabalita mula sa frontline, John Naroa, News 5, Visayas. Sa pool sa CCTV, ang grupo ng mga kalalakihan na nagnakaw ng mga kable ng telco sa Caloocan. Notorious na umano ang grupo na dayo lang din daw sa barangay. Nasa frontline na balitang yan si Carol De Asa. Nagtakbuhan palabas ng eskinita ang mga lalaking ito sa Barangay 15, Caloocan City. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagkumpulan sila sa isang manhole sa gitna ng kalsada. Tinulungan nilang makalabas ang isang lalaking nakaitim na damit. Maya-maya pa, hila na ng grupo ang makapal na kable papunta sa eskinitang pinanggalingan nila. Bumalik pa ang isang lalaki para tulungan ang mga kasamaan sa paghila ng isa pang kable. Napatigil pa ang mga sasakyan sa lugar habang ginagawa ng grupo ang modus nila. Ayon sa mga otoridad, isa lamang ito sa mga insidente ng nakawan ng kable ng telecommunication companies sa naturang barangay. Ang mga cable wires kasi binabalatan ng mga kawatan para kunin at mabenta ang laman nitong tanso. Mga nakaraang weeks po, may mga nahuli po kami and arestado po lahat yon. Naipakulong po namin. Ang grupo raw ng mga kalalakihang nasa pool sa CCTV, 4 na beses nang nagnakaw mula pa noong Marso. Sabi ng kapitan ng barangay, dayo lang sa kanilang lugar ang mga kawatan. 3 sa kanila ang naaresto habang hinahanap pa ang 7 nilang kasamahan. Hinihintay na lang po natin yung representative from telecommunication company para mapailan sila ng kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5. Arestado ang grupo ng mga scammer sa Pasig City na sangkot sa malakihang online investment scam. Ang kanilang mastermind na haharap sa higit 100 kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Jazz Paredes. Kilala sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 63 individual na sangkot umano sa malakihang online investment scam sa Pasig City. Kabilang sa mga inaresto ang tinuturong mastermind na 55 anyos na dayuhang may alias na boss.
Sa isang joint operation kasama ang iba pang ahensya, sinalakay nila ang scam hub na nagpapanggap bilang call center at trading-related company. Nakumpiska sa opisina ang mga computers na ginagamit nila sa pambubudol. Ang modus, manghikayat ng investor sa kanilang trading platform, pero kokontrolin nila ang withdrawal request para magmukhang legit ang trading activity. Gumagamit pa umano ang mga empleyado ng pictures ng mga sikat na personalidad para mangengganyo ng investors. Karamihan sa mga biktima, mga senior citizen. Itong platform na ito, gumagamit ito ng mga celebrities para sa kanilang promotions. So they have a fake advertisement. Pinipiki nila yung picture ng celebrities. Base sa investigasyon, hindi rin rehistrado ang kumpanya. Halos 10 taon na rin daw silang nag-ooperate dahil nagpapalit lang din ito ng pangalan. Ang minimum para mag-invest ka, at least hindi bababa sa $100. So mga 6,500 ang minimum sa peso na ginagamit nila. So depende sa investment mo. So pag maganda, parang stocks din siyang dating nila eh. Mahaharap ang mga inarestong sospek sa mga patong-patong na reklamo. Habang ang mastermind nilang si Boss, napag-alamang may nakabinbin na talagang warrant para sa kabuang 140 na kaso na may kinalaman sa tax evasion. Aabot sa higit 8 milyong piso ang inirekomendang piyansa para sa dayuhan. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jas Paredes, News 5. Mainit na nagkasagutan hanggang sa nag-walk out ang Senate Minority Bloc dahil sa minamadali umunong pag-amyenda ng Senate Rules. Ang gusto kasi ng mayorya, payagang bumoto at tumalo online ang mga senador. Git naman ng minority para bayan kay Senator Bato na hindi naman pumapasok. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Merimon Reyes. Nagsasalita pa si Senate President Alan Peter Cayetano. Nag-walkout na ang lahat ng miyembro ng minority bloc sa gitna ng sesyon sa Senado kagabi. Ang punot dulo ng tensyon, ang minamadaling mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate Rules para payagan ang mga senador na makaboto at makadalo sa sesyon via online. Una itong inilatag noong May 11 kasabay ng paglitaw sa Senado ni Senator Bato de la Rosa na may nakabinbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senator Joel Villanueva, ibinabalik sa plenaryo ang mosyon ni Marcoleta na nauna nang na-refer sa Senate Committee on Rules. Pero tinutulan nito ni Senator Ping Lacson dahil hawak na rin daw ito ng komite at wala pa namang pagdinig. Sagot ni Senate President Cayetano, pwede pa rin magpasya ang plenaryo dahil mas mataas ito sa komite alinsunod sa Rule 136 ng Senado. I'm objecting because I'm invoking Section 24 of our rules. And as I read into the records, the Journal of May 11, 2026, na-refer po ito sa Committee on Rules. We did not constitute the Committee on Rules. So what are we discussing right now? I suggest that we constitute the Committee on Rules and discuss it there. How do I know this? Ako minority leader hindi ako member ng rules. Ex officio Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso? Nagkasagutan din sina Senator Kiko Pangilinan at Senate President Cayetano. Iginiit kasi ni Cayetano na pagbotohan na kung tatalakayin ang motion. Objection. Objection. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Madam Chair, we are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. Nireal talk din ni Pangilinan ang kanyang mga kasamahan na gustong payagang makaboto online ang mga senador. Is this rule, Mr. President? Is this rule, Mr. President, for Senator Bato, who is not here? Walang sumagot dyan. Sa halip ay emosyonal na pinansin ng presiding officer na si Senator Loren Legarda ang tanong ni Pangilinan kung pinipigilan ba silang magtanong. Napatrobak tuloy si Legarda. In 2004, I believe you were seated. And I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed. I will not do that to you. Paglilinaw naman ni Pangilinan, si Senate President Cayetano ang tinutukoy niyang pumipigil sa kanyang magsalita. Pero ang pinuna ni Cayetano ay gaya ng pinuna noon ni Senator Robin Padilla, ang pagtataas daw ng boses ni Pangilinan. I hope we learned our lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator
Padilla, then now you're shouting at us. No? No, the record will show. Nakatape naman eh. Ang taas-taas ng boses nyo eh. Di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Iginiit din ni Senator Risa Hontiveros na hindi pwedeng agad iakyat sa plenaryo ang motion ni Marcoleta. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun. Pero minaliit ito ni Marcoleta na agad namang inalmahan ni Senator Erwin Tulfo. President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Madam Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin ninyo kasama 136. niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Sa hiwalay na pahayag, tinawag naman ni Senator Ping Lacson na estupido ang banat ng isang abogado tungkol sa legal background ni Hontiveros. Kahit nga suspendido na ang sesyon, nakitang nag-uusap sina Marcoleta at Hontiveros. Pagbalik ng sesyon, muli na namang iginiit ni Cayetano na pagbotohan ang mosyon. Kaya naman, si Senator Erwin Tulfo nang real talk na rin. Kaya raw ba nagmamadali ay para makaboto online ang mga kasamahan nilang posibleng makulong? Yan ay kahit malinaw sa rules na ginagawa lang ang online conference kapag force majeure o kapag isinailalim sa national emergency ang bansa. Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why? Para makaboto po kung sino man yung makukulong. Nauna nang inanunsyo ng ombudsman na kakasuhan si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal. Kakasuhan din si Senator Joel Villanueva. Pareho silang kabilang sa mayorya. At si Estrada pa nga ay vice chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa kinasasangkutan niyang anomalya. Itinanggi naman ni Cayetano na minamadali ang pag-amyenda sa Senate rules. Pero bago pa man niya matapos ang pagsasalita, nag-walkout na ang minority bloc. Hindi naman natinag si Cayetano at iginiit pa rin na pagbotohan ang mosyon. Si Senate Minority Leader Tito Soto naman, nagmosyon na i-adjourn ang sesyon. At kahit mag-isa na lang na minorya sa plenaryo si Soto, nakipagdebate pa rin siya. So Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn. motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not debating. It's not We're not debatable, debating Madam minority President. leader. Move to adjourn. Sa huli, na-adjourn ang sesyon. Ang nag-walkout na minority, nanindigang paglabag sa Senate rules ang ginagawa ng mayorya. Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali yung patay sa mga rules. Mali yung proseso. Wala pa ng debate sa substance. Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila ituloy? Wala silang quorum. Subukan nila. Kasunod ng walkout, nag-post sa Facebook ang ilang minority senators ng group photo nila na may caption na Solid Minority. Nagbabalita mula sa frontline, Marymon Reyes, News 5. Idinadaing ni Senator Amy Marcos ang bumababang dangal ng Senado. Una, dahil daw sa pagtatakip sa flood control scandal na sangkot ang ilan niyang kaalyado. At pangalawa, ang umano'y charter change o Chacha na isinusulong din ng isa pang miyembro ng Duterte Bloc. Sa frontline ng balitang niya, si Camille Samonte. Paghabol ng NBI kay Senator Bato de la Rosa. Kudeta, barilan sa loob ng Senado. At ang ilang beses sa sagutan ng mga senador. Ang lahat ng yan nangyari sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero giit na Senator Amy Marcos, hindi ang mga yan ang dahilan kaya nawalan ng dangal ang Senado. Mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Sila pa ang meta pang mag-walkout. Tama ba yun?
Ano nga ba ang nagpababa sa politika ng Senado? Sabi ni Senator Amy, ang pagtatakip umano sa flood control scandal. Hindi na niya idinetalye kung ano ang ibig sabihin niya sa pagtatakip at kung sino ang pinagtakpan. Pero matatanda ang dawit sa skandal ang ilang miyembro ng mayorya. Gaya na lang ni Senator Jinggoy Estrada na kakasuhan na ng ombudsman ng plunder sa Huwebes. Pero ngayon ay ang bagong vice chair pa ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga ng flood control scandal. Maging si Senator Cheese Escudero na kasama sa iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa pagkakadawit sa umano'y kickback scheme ng flood control scam, miyembro ng Senate Blue Ribbon. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung plea ribbon. Ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa. Bukod dyan, sinasabi rin ni Senator Amy na nagpababa ng dangal ng Senado ang charter change o CHA-CHA. Diyan daw isusulong ang no-L o no election sa 2028 para i-extend umano ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Una niyang inilabas yan sa kanyang video presentation sa Senado at pinasinungalingan ng minority bloc at tinawag na fake news. Wala raw kasing sapat na basihan ng mga alegasyon ng senador na anilay puro conspiracy theories. Pero ang malinaw, ang isa pang miyembro ng mayorya ang proud na nag-anunsyo na pabor siya sa CHA-CHA. Walang iba kundi ang miyembro ng Duterte Bloc na si Senator Robin Padilla. Ako po ang pinakamasayang tao dito dahil napag-usapan po ang charter change. Inuulit ko po, ako po ay pabor dyan. At ngayon si Padilla na ulit ang chairman ng Committee on Constitutional Amendments. Sa kabila niyan, tingin ng senadora, mayorya ang pinupuntirya. Nalaman daw kasi ni Senator Amy na may case build-up umano na ginagawa ang Department of Justice at Office of the Ombudsman sa kanilang 13 senador. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Una nang sinabi ng ombudsman na bukod kay Estrada, kakasuhan din ng plunder si Senator Joel Villanueva dahil sa pagkakadawit din sa flood control scandal. Bagamat wala pang kumpirmasyon ng DOJ sa sinasabi ni Senator Marcos na case build-up laban sa majority senators, nauna nang nilinaw ni Ombudsman Boying Remulla na hindi niya pinag-iinitan ang mayorya. Public interest daw ang flood control scandal at mga mambabatas ang sangkot sa alokasyon ng pondo para rito. Para naman kay Senator Ping Lacson, ang nakatakdang paghahain ng ombudsman ng mga kasong plunder at iba pang kaso laban sa mga personalidad na sangkot sa flood control scandal ay nagpapatunay sa mga natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee na dati niyang pinamunuan. Sa huli, sabi ni Senator Marcos, sana magkasundo na ang mga senador dahil mas marami pang issue ang dapat pagtuunan ng pansin. Puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sumagot na ang Malacanang sa isyu ng posibleng online voting sa Senado. Pero giniit ng palasyo na hindi ito makikialam sa desisyon ng mga senador. Live mula sa Tokyo, Japan, nasa Frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, ano ba ang opinyon ng palasyo tungkol dito? Julius, isang araw nga matapos mag-walk out ang minority bloc ng mga senador dyan sa Senado kahapon, nagsalita na ang Malacanang tungkol sa usapin ng panukala ng online voting dyan sa mga senador. Pero malinaw ang kanilang ipinupunto, walang nakikita ang Malacanang na basehan para ipursige ang panukalang ito. Walang anumang uri ng kalamidad o pangyayari na pwedeng gawing batayan para payagan ang online voting ng mga senador. Ito ang binigyang diin ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pag-walk out ng minorya sa Senado kahapon matapos magtalo sa issue. Dinala kasi agad sa plenaryo ang panukala na Senador Rodante Marcoleta kahit hindi pa ito nabubusisi sa Committee on Rules. Dati naman ay napayagan ng online voting, mga Zoom meeting dahil meron tayong kalamidad na hinaharap noon.
At sa pagkakataong ito ay wala naman tayong masasabi na anumang force majeure, calamity na mag-justify ng mga online voting. May mga pangamba rin kasi na baka ginagamit lang ang online voting para patuloy na makaiwas sa pagkakaaresto ang ilang personalidad na hinahabol pa rin ng batas. Ipinunto ni Castro kung sapat bang dahilan ito para baguhin ang panuntunan ng Senado. Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. Ganun pa man, hindi raw manghihimasok ang palasyo at nasa mga senador pa rin ang pagpapasya. Pero aniya, ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-ilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili. Mamili ka. Bukod sa tinutugis ngayon si Senador Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court, plano namang kasuhan ng Ombudsman sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal at si Senador Marcoleta kaugnay ng campaign donations. Paglilinaw ni Yuse Castro, walang tinatarget ang administrasyon. Ang mga issue ay nariyan na bago pa raw nabuo ang Majority 13 sa Senado. So, hindi ito issue na ang administrasyon ang nagpupukol. Sila mismo ang nagbigay ng mga impormasyon patungkol po dito. At kung may pag-iimbestiga mang gagawin ng Ombudsman, ito po ay hindi panghihimasukan ng administrasyon. Nagbigay din ng komento ang palasyo kaugnay sa pinakabagong survey ng social weather stations kung saan bumagsak sa poor, -15 mula -3 ang satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos noong Marso. Ito na ang pinakamababa niyang rating mula nang maupo sa pwesto. Sa kabila niyan, naniniwala ang palasyo na ramdam pa rin ng mga Pilipino ang mga ginagawa ng gobyerno. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno. Nangyari ang lahat ng ito sa sideline ng state visit ng Pangulo dito sa Tokyo, Japan. Sa Imperial Palace kaninang umaga, sinalubong nina Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sina Pangulong Bongbong at First Lady Liza Marcos. Ang imbitasyon daw ng Japanese Emperor ang pinakamataas na uri ng pagkilala sa relasyon ng Japan sa isang bansa. Hinarap din ng Pangulo ang mga miyembro ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Sabi ng Pangulo, tiyempo ang paghaharap nila ngayong matindi ang geopolitical tension sa ibang panig ng mundo. Gaya raw ng Japan, naniniwala rin ang Pilipinas na importante ang maritime security para mapanatili ang isang malayang rehiyon. In such an environment, the importance of trusted partnerships that are anchored in shared values, mutual respect, and an adherence to international law has never been more evident. Julius, ngayong gabi nakatanda naman na dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa isang state bank trip. Pati na rin sa imbitasyon ng Emperor at ng Empress ng Japan. Julius? Maraming salamat, Maricel Halili. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Planong alukin ng Department of Tourism ang P-pop girl group na BINI bilang tourism ambassadors ng bansa. Ayon nga po kay Tourism Secretary Dita Matay, ipinagmamalaki ng pamahalaan ang historic performance ng grupo sa Coachella sa California sa Amerika. Ang BINI po ang kauna-unahang Filipino act na nag-perform sa isa sa pinakamalaking music festival sa buong mundo. Kamakailan lang din ay kinilala ang grupo sa Kamara at Senado dahil sa kanilang achievements sa international music scene. We always put value in our talents who make a name for themselves and who are proud to wave our flag in international stages. We're just waiting for them to come back. Susunod, magpuputol na mga puno sa kaba ng Quirino Avenue, pinatigil. Pagpalya ng 2 transmission line at generating plant ng NGCP, sabotahe nga ba sa supply ng kuryente? At reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. kaugnay ng issue ng pambubuli sa kanilang anak
binasura ng korte. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi bully ang kanilang anak. Yan ang paninindigan ng aktor na si Rob C. kasunod ng pagbasura ng reklamo na inihain laban sa kanya ng kapwa-aktor na si Alfred Vargas. Inireklamo ni Vargas at ng kanyang asawa si Rob C. at ang misis nito. Ito'y matapos mabuli umano ang kanilang anak. Anila nabigo ang mag-asawang C. sa pagdidisiplina at paggabay sa kanilang anak. Pero batay sa resolusyon ng piskalya, wala raw sapat na ebidensya para patunayan na may pananagutan ang mag-asawa. Kasunod nito, nagpasalamat si C. at pumapila sa anyay ng husga sa kanila. Sana raw magsilbi itong aral na ang bugso ng damdamin ay walang may dudulit na mabuti. Ipinasususpindi na ng DENR ngayong araw ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Ayon sa kagawaran, pag-aaralan daw muna nila ang pagre-relocate sa natitirang 72 mga puno. Wala na kasi ang nasa 245 na puno. Pero paniniguro nila, papalitan naman ang mga nawalang puno ng higit 50,000 seedlings sa Intramuros, Baseco at Loton. Ang pagpuputol ng maraming puno ay bahagi umano ng infrastructure project ng gobyerno kaugnay sa South Access Lane Expressway.
papatuloy pa rin po ang matinding init at alinsangan ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Meron po tayong mataas na tsansa ng pagulan nga dito sa areas ng Davao Oriental at Davao Occidental. Dulot po ng traffic kung binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng PAR. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan at thunderstorms sa ilang areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at BRMM. Dulot naman ng ating southwesterly wind flow. Alvin Pura, lagi may panahon. Para sa iyo. Nananatiling mababa sa ngayon ang presyo ng school supplies sa ilang tindahan sa Maynila. At live mula sa Divisoria, nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, dumarami na ba ang mga bumibili ng school supplies? Julius, malapit na ang pasukan kaya naman marami na ring namimili ng school supplies dito sa Divisoria pero stable pa rin naman ang karamihan sa mga presyo ng mga bilihin. Umaga pa lang may mga namimili na sa Santa Elena Street sa Divisoria kung saan magkakatabi ang bilihan ng school supplies. Ang notebook 120 pesos kada 10 piraso, 15 pesos ang isa. Ang ballpen, 10 pesos, 70 ang isang dosena. Ang mga Crayola, nasa 35 to 90 pesos, depende sa dami. Lapis, 95 pesos kada isang dosena, 10 pesos ang isa. Ang ruler naman, 15 pesos. Pad paper, 12 pesos ang isa. May set na rin ng lahat ng size ng pad papers at may kasamang ballpen at correction tape, 100 pesos. Ang bag, 150 to 300 pesos. Bagaman wala pang bagong price list na nilalabas ang Department of Trade and Industry, pasok pa ang mga presyo sa SRP na itinakda nila noong nakaraang taon. Pero ayon sa isang nagtitinda, bahagyang tumaas ang kuha niya sa tinitindang crayons. Epekto raw ng mataas na presyo ng gasolina. Hindi mo yung biyahe-biyahe, mataas ang gasolina, yung mga biyahe ng truck, mga ganyan. Ngayon mataas din ang produkto, pero sa produkto ng notebook natin, bumaba siya. Ang isa namang nagtitinda, piniling babaan na lang muna ang presyo sa mga tindang bag at sapatos dahil mahina ang bentahan. Kaya minsan, naanoran din namin, binababaan na lang din namin. Kasi matumal talaga sa ngayon. Talaga parang iniiyak ang tao ngayon, hindi ka mukha dati. Sa tingin naman ng ilang vendors, mas maraming bumibili online. Kaya diskarte ng ilang nagtitinda na dalhin na rin sa online ang bentahan ng school supplies. Mas online po. Tapos yung nakapag-survive muna dati online. Pero ngayon, ito pa, meron na silang unti-unti pumupunta. Yung sa online kasi pinaksak ng presyo nila eh. Ito kasi sa parang natalo na rin kami ng online. Julius, simula kaninang umaga, marami-rami yung mga namimili ng school supplies dito sa Divisoria. Kabilang yung mga uniform, kanina nga nasilip natin yung mga presyo. Yung mga blouse ay nasa 250 to 350 pesos, habang yung mga pambaba naman, yung mga shorts at yung mga palda ay nasa 180 to 250 pesos. Inaasahan naman na mas dadami pa yung mga mamimili dito sa Divisoria pagpatak ng Hunyo. Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.
Susunod, kinahan sa China sumabog, 82 minero patay. At ang aktres na kinilala bilang si Linda Walker, bibisita sa Pilipinas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa trahedya ang bonding ng isang tatay at kanyang mga anak habang naliligo sa ilog sa Davao City. Ang mag-ama o mag-aama nalunod ng biglang rumagasa ang tubig. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Mahal ne, ipalit na ako ni Gapon. Ikot sa orderan ako siya, masinpike na sa TikTok, pero palitan ako siya sa parmase. Napahagulgol ang ginang na si Chris na kagalitan dahil sa sinapit ng kanyang mag-aama. Martes ng hapon ang tangayin ng agos ang asawa niya at 2 minor de edad na anak habang naliligo sa Antipolo River sa Davao City. Bigla raw rumagasa ang tubig. Sa bilis ng pangyayari, walang nagawa ang mga nakakita ng tangayin ang mag-aama. Ang katong lalaki nga kauban niya nga yung isang lalaki na kasama nila, pinuntahan ang kinakasama ng biktima para ibalita ang nangyari sa kanyang asawa at mga anak. Nakita talaga niya na inaanod na ang mga bata at nahawakan pa niya sa kamay ang 4 years old na bata pero nabitawan niya. Bangkay na nang matagpuan kahapon ang 4 na taong gulang ni si John Clark. Habang kaninang umaga naman, nakita ang mga bangkay ni na Kent John, 8 taong gulang, at ang padre di pamilyang si Jeffrey Hinco. Ayon sa barangay, dati nang ipinagbawal ang paliligo sa nasabing ilog dahil delikado ito. Magpapatrolya na rin sa lugar ang mga otoridad para hindi na maulit ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Namulabog ang ilang atleta at coach sa palarong pambansa sa Agusan del Sur matapos magkasunog sa isang gym. Sumiklab ang sunog kaninang tanghali sa likuran bahagi ng gym kung saan ginaganap ang tennis games. Agad rumisponde ang BFP at naapulan naman ang apoy. Ligtas na mga nakalabas ang mga delegado. Dahil nawala ng kuryente, inilipat sa ibang venue ang laro. Pinaniniwalaang sa storage room nagsimula ang sunog at nadamay ang aircon sa gym. Proud daw si Olympic gold medalist Heidelin Diaz na regular sport na sa palarong pangbansa ang weightlifting. Ayon kay Heidelin, dream come true para sa kanya ang pagdami ng student athlete na lumalahok sa kanyang sport. Dati raw kasi ay halos 3 rehiyon lang ang may weightlifter. Mas lalo pang naging proud si Heidelin dahil kabarangay niya sa Zamboanga ang unang gold medalist sa weightlifting na si Adrian Bucol. Si Heidelin din daw ang naging inspirasyon ng grade 9 student na si Adrian. Nagsisilbi ring tournament director ng weightlifting si Heidelin sa palarong pambansa. Pinalakas ng Chocomucho Flying Titans ang kanilang depensa sa pagkuha nito sa liberong si Don Macandili Katindig. Dala ni Don ang veteran experience at leadership para sa Titans. Huli siyang naglaro para sa naka-leave of absence na Signal Super Spikers. Si Don ang ace libero ng Alas Pilipinas women's team. Kasama siya sa lineup ng national team na nagwagi ng 4 na bronze medals sa CV League at silver medal sa AVC Women's Cup. Nagwagi na rin siya ng Best Libero Awards sa international at local leagues. Susunod, lalaking nagbe-bait, naghamon at minura ang pulis na sumita sa kanya. At a secret in Prague star Andrea Brillantes, also known as Ramona, may hugot song na namang inilabas. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po.
Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Iniimbestigahan na ang punot dulo ng malawakang brownout sa bansa. 2 linggo na ang nakalilipas. Ayon sa mga opisyal, tinitingnan ang posibleng pananabotahe sa transmission lines ng NGCP. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosgo. Umaga noong May 13, pumalya ang 2 transmission line ng NGCP, ang Dasmariñas-Ilijan at ang Ilijan-Tayabas line. Dahil dito, bumaba ang reserbang supply ng kuryente. Pagdating ng hapon, ilan pang generating plant ang nag-shutdown at nauwi sa malawakang brownout. Pinaiimbestigahan na ngayon ang punot dulo nito, lalo na ang pagpalya ng 500 kV na Ilijan-Tayabas transmission line. Nadiskubre kasing naputol ang kable nito. Kasi yung pagkaputol ng pangalawang linya, hindi namin matuon kasi unusual siya. Nabanggit naman sa hearing na napakataas ng tore. Tapos napakalinis po nung pagkakat. Kumbaga hindi ho siya mukhang natural wear and tear. Humingi ng tulong ang NGCP sa PNP. Hindi raw nila isinasantabi na posibleng may sabotahing nangyari, pero duda riyan ng ilang mambabatas. Paano po mapuputol yan kung live yung, kung may dumadaloy na ilang megawatts po yung ilang volts? 500 kV po yan. Ang dumadaan doon. Ayon sa ilang kongresista, kailangan ng special equipment at hindi ito basta-basta na mapuputol. Sagot naman dyan ng NGCP. That's precisely why po natin inirefer sa PNP kasi mahirap pong manghula. Pero kung mapipilitan po tayong maghula, pwede din po nilang, kumbaga, yun, like Mr. Chair said, tiradurin, barilin para mamatay yung linya. Tapos po, pag namatay ang linya, tsaka po nila pwedeng akyatin. Ang Dasmariñas-Ilijan transmission line na pumalya rin sa parehong araw, nagkasira raw sa insulator ayon sa NGCP. Dahil dito, tinatayang nasa 2,462 megawatts na kuryente ang nawala. Bagamat naayos naman daw ang 2 transmission lines sa loob ng 8 to 12 hours, nagdulot pa rin ito ng pagbaba ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas grid na nauwi sa rotating brownout sa ilang lugar. Ang ilang kongresista dismayado na hindi pa rin tukoy ang pinagmulan ng problema. Ano ba talaga nangyari? O hintayin pa natin yung police report? I'm very sad na hanggang ngayon hindi niyo alam yung real cause. Samantala, itinanggi naman ng NGCP na hindi sila nakapagsumite ng report kaugnay ng nangyaring line trippings. Susuyurin niyo yung regulasyon, nakasulat din yan na kung sakaling yung insidente ay makakalagay sa panganib yung integridad ng transmission system, maaari kaming mag-resort sa ibang klaseng reportorial modes. Nung nagkaroon ng aberya, inuna namin yung restoration, tapos kasunod ang reporting. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa PBA, papasok na ng Meralco Bolts at PNP Tropang 5G ang kanilang bagong imports para sa Game 4 ng semifinals. Kasalukuyang nasa lead ang TNP sa series score na 2-1. Entering na dyan si Chris McCullough na naging kapalit sa na-injure nilang star import na si Bol Bol, habang hinugot naman ng Bolts si Patrick Gardner bilang replacement ni Marcus Jones. Kasalukuyang nagaganap ang kanilang tapatan ngayong gabi sa Smart Araneta Coliseum. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Bukod sa pagiging action star, full-on singing era na rin si A Secret in Prague star Andrea Brillantes. Ang ating multi-talented queen as her singing persona na si Ramona abay maglalabas ng bagong kanta. Laguna ang title ng kanyang upcoming song. Bukod nga po sa short clip,
With her band, may pa-teaser photo pa si Ramona habang nakasuot ng white crop top na may nakasulat pang World's Best Ex-Girlfriend. Sa May 29 na ang release ng kanyang song na Laguna. Sa ngayon, napapanood po si Blythe bilang si Kiara sa programang A Secret in Prague. Eto pa nga, formal nang nilagdaan ng JCI Manila, Signal at One News ang kanilang media partnership para sa JCI World Congress 2026. Ginanap nga po ang contract signing sa launchpad ng TV5 Media Center. Signal ang magiging opisyal na broadcasting arm ng event na mangyayari po sa November 11 to 15 sa Clark, Pampanga. Ang JCI World Congress ay isang leadership gathering ng libo-libong mga kabataan mula sa iba't ibang bansa. Through this partnership, we can use the power of the media to get the JCI movement out there, to encourage more youth to do community projects, to encourage more youth to believe na ang power ng kabataan. We are honored to support not only the Congress of JCI this November, but also in their advocacies. No? So I think they have about 400 projects for the whole year, and Signal will be on each of every project of JCI. Susunod, minahan sa China, sumabog. 82 minero, patay. Lalaking nagnakaw noon sa isang tindahan ng tsokolate, arestado na. Pero dahil yan sa ibang atraso. At sa ating K-alaman, pag-walkout, bakit nga ba itinuturing na isang power move? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang 82 minero matapos ang isang gas explosion sa loob mismo ng minahan sa China. Kita sa video ang biglang pagsabog ng isang tubo hanggang sa nabalot ng usok ang lagusang yan. Nangyari yan habang nagtatrabaho ang halos 300 minero ng coal mine. Bukod sa mga nasawi, 2 pa ang nawawala. Ito na ang itinuturing na deadliest mining incident sa China simula 2009. Patuloy ang search and rescue operation alinsunod sa utos ni Chinese President Xi Jinping. Natagpuan ng mga rescuer ang bangkay ng isang senior citizen na natabunan ng gumuhong landfill sa Davao City. Kilala ng biktimang si Luisa Estardante, 78 anyos. Matatanda ang gumuho ang bahagi ng sanitary landfill sa lugar bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan. Meron pang napaulat na isang senior citizen din na nawawala at patuloy pang hinahanap. Pansamantala mo nang sisuspinde ang operasyon ng gumuhong landfill habang patuloy pa ang investigasyon. Mga kapatid, may mga taong kapag nainis, nananahimik na lang. Ang iba naman, nagpo-post ng parinig. Pero ang ilan, mas cinematic. Tatayo, kukunin ang bag, titingin sa paligid, tsaka biglang exit. Ang tawag po dyan, walk out. Mga kapatid, huwag po nating ismulin ang walk out na minsan ay power move, pero minsan takas mode. Isa nga po sa pinakasikat na walkout sa kasaysayan ng mundo ay noong 1970. Libo-libong estudyante ang nag-walkout sa mga campus sa Amerika para labanan ang racism. Sabi ng mga kabataan noon, paano kami mag-aaral ng tahimik
kung may karahasan sa labas. At noong 2019, nag-absent sa kani-kanilang klase ang milyong-milyong estudyante sa buong mundo. Hindi dahil tinamad sila, kundi para sa climate strike na pinasikat ni Greta Thunberg. At alam nyo ba, sa WWE o World Wrestling Entertainment, ang walkout minsan may usok, ilaw at may patinsong pa. Minsan, mas mahaba pa nga ang entrance kesa sa aktual na laban. Pero mga kapatid, hindi lang po lahat ng walkout pinupuri. Kasi may mga walkout din na tingin ng iba ay pag-iwas sa pananagutan. Magkaiba po ang umalis para manindigan at yung bigla na lang hindi nagpakita. Kaya minsan, magtanong tayo kung ang walkout ba ay statement o baka naman umiiwas lang sa attendance. Yan po ang ating K-Alaman. Susunod, lalaki na nagbe-vape ng hamon at minura ang pulis na sumita sa kanya. At Linda Walker na naka 719 points sa exam, bibisita sa Pilipinas bago mag-back to school. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral ngayon ang sagutan ng isang empleyado ng car wash at mga pulis sa Mandaluyong City. Wala ka, tawagan ko kasi ano. Ano yun? Bakit? Oh. Violation. Ito, pag nasa mandatory tayo, pag ayan, nandyan, ibig sabihin, public. Domingo. Pag nandirito, private. O, di ba? Okay. Para magkaalamanan tayo. Di tayo. Pasok kayo para magkaalamanan tayo. O ano, di ba? Para makarating sa EP nyo. O, tara! Sa video, makikita huminto ang dalawang pulis na pawang rumoronda ng mga oras na iyon. Sinita nito ang mga nakatambay sa tapat ng car wash dahil sa pagbe-vape sa pampublikong lugar. Depensa pa ng mga lalaki, nasa private property naman daw sila. Ilang minuto pa ang tinagal ng sagutan hanggang sa umalis na lang din ang mga pulis. Nakarating naman ang video na yan sa Napolcom at sinabing malinaw na pambabastos ito sa mga pulis. Agad namang sinibak sa trabaho ang lalaking nasita matapos malaman ng may-ari ng car wash ang nangyaring kaguluhan. Sugatan na ang isang lalaki sa biliran matapos saksakin ng basag na bote ng kainuman niyang nag-amok. Sa Cebu City naman, patay ang isang kilalang magnanakaw matapos pagbabarilin. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Duguan at nakahandusay sa tabi ng e-bike ang 33 years old na lalaking ito sa Centro Alaska, Mambaling sa Cebu City kagabi. Ginawa pa ko. Dinis. Kinilala ang biktima na si Dennis Omastang. Kwento ng isa sa mga residente, nakaupo lang umano sa e-bike ang biktima nang lapitan ng dalawang lalaki at pinagbabaril. Yung dalawa pinaalis ng gunman. Naintindihan siguro ng biktima na siya ang pakay ng gunman. Di na siya umiwas. Yung dalawa lang ang tinapik. Sabi, umalis kayo. Umalis kayo. Agad naglakad palayo ang mga suspect matapos sa pamamaril. Kwento ng dating nobya ng biktima, kilalang magnanakaw sa kanilang lugar si Umastang. Labas-masok na rin daw ito sa kulungan dahil sa pagnanakaw at iligal na droga. Nagtamo ng dalawang tama ng bala sa dibdib at tiyan ang biktima. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa pamamaslang at pagtugi sa salarin. Arestado naman ang isang lalaki matapos saksakin ang kainuman nito sa isang beach resort sa Naval Biliran linggo ng gabi. Sa investigasyon, bigla na lang daw gumawa ng eksena sa lugar ang sospek at sinawa ito ng biktima. Pinulot ng sospek ang isang bote, hinampas sa lamesa at pinagsasaksak sa biktima. Nakatakbo naman ang biktima papalayo sa pinangyarihan at naisugod sa ospital. Ligtas ang kanyang lagay.
Naaresto naman ang suspect at maharap sa kasong attempted homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Naaresto na ang lalaking ng hold up sa isang tindahan ng tsokolate sa Maynila noong Abril. Pero iba ang dahilan kung bakit siya nahuli. Alamin niya sa Frontline Balita ni Nina Ongpauco. Sa kulungan ng diretsyo ng magkasintang ito sa Santa Cruz, Maynila matapos maaresto at makipaghabulan sa mga pulis. Ayon sa pulisya, nagsasagawa sila ng oplansita sa bahagi ng Rizal Avenue at Quiricada Street. Nang harangin nila ang minamanehong L300 ng dalawa, pero imbis na huminto, humarurot daw at nagpahabol ang magkasintahan. Na-corner din ang dalawa. Nakinilala sina alias Brent, 25 anyos, at alias Joy, 21 anyos na kapwa taga-Tondo, Maynila. Ayon sa mga otoridad, nakaw ang L300 na gamit ng dalawa. Chinek po namin, nakita po namin yung ORCR ng sasakyan, then meron pong contact number. At nalaman po namin na yung sasakyan po yun ay nawawala sa Nueva Ecija. Nakarnap daw po. Na-recover sa isa sa mga suspect na si alias Brent ang isang kalibre 45 baril at mga bala at 2 sachet ng hinihilalang iligal na droga. Natuklasan din na si alias Brent ang kawatang ng hold-up sa tindahan ng tsokolate sa Maynila noong Abril. Nalimas niya noon ang 16,000 pesos na kita ng tindahan at 3 cellphone. Humingi ng tawad si alias Brent sa mga krimeng nagawa niya. Habang ang nobya niyang si alias Joy, iginiit na nadamay lang siya. Pasensya na po sa nagawa ko, yun lang po. Sa korte na lang din po magpapaliwanag. Hindi ko po alam na may dala siyang drugs, na may dala siyang baril. Bakit umiiyak? Hindi po ako sanay ng ganito. Mabait na bata po ako. Wala pong nakuha sa akin. Wala pong kasalanan, alam niya po yan. Maharap sila sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Dead on the spot ang isang construction worker matapos ma-hit and run ng truck na sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sa kuha ng CCTV, kita pa kung paanong natumba ang biktima sa gilid ng truck. Bagamat di na nakita ang aktwal na pagsalpok sa rider, ayon sa tiyuhin ng biktima, papasok daw sana ito sa trabaho ng madisgrasya. Patuloy pa ang investigasyon sa aksidente. Sa Alicia Isabela, patay ang 5 magkakaanak at isang rider sa karambola ng trailer truck, MPV at motorsiklo. Ayon sa mga testigo, unang sumalpok sa truck ang MPV na sinasakyan ng magkakaanak. Doon na nawalan ng control ang truck at nasa pool naman ang motorsiklo. Hinala ng mga pulis, inantok ang driver ng MPV kaya nadisgrasya. Sa Orion, Bataan naman, inararo ng truck ang poste, tindahan at pader. Ayon sa truck driver, biglang lumihis ang kanyang sasakyan nang subukan niyang magpreno. Hindi naman daw mabilis ang pagpapatakbo niya noon. Wala namang napaulat na nasaktan sa aksidente. Mahaharap ang truck driver sa kasong reckless imprudence resulting in damage of property. Nabalot ng semento ang kahabaan ng kalsada matapos sumabog ang tangke nito sa China. Kita sa video na tila hinahabol na ng makapal na usok ang lolo at lola na yan. Pero inabutan ang lolo at tila nilamon ito ng usok. Base sa report, hindi naman nasaktan ang 2 senior citizen. Dumating din agad ang mga otoridad at nilinis ang sementong bumalot sa lugar. Base sa investigasyon, natanggal ang takip ng tangke kaya bigla na lang itong sumabog. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, from acting to totoong feelings na nga ang stars ng hit series na My Husband is a Mafia Boss na sina Ren Escanio at Joseph Marco. Nasa anong stage na nga ba ng closeness ang Ren-Seth? Alamin po natin sa Frontline Report ni MJ Marford.
Ipuhan levels na. Ganyan na nga ang pagiging too close for comfort ng bagong kinahuhumalingang tambalan sa Wattpad universe na Ren, Seth, Orenis Canyo at Joseph Marco na co-star sa most streamed series ngayon sa Viva One, ang My Husband is a Mafia Boss. Kapag kasi invested ka talaga sa mga bagay-bagay, and of course, dahil sobrang naging close po kami and comfy with each other, naging safe space namin ng isa't isa, may mga hindi talaga maiwasan din yung mga ganong bagay. Pero at the end of the day, of course, we choose each other. Isa sa mga sweet gestures ni Joseph Marco ay ang twinning nila ng profile pic sa IG just recently. No, sinabihan ko lang siya. Actually, hindi niya alam. Hindi lang gwapo, kundi certified green flag daw talaga si Marco. And according to Ren, Mabuting tao po talaga siya. And hindi lahat ng mga taga-showbiz, lalo na sa mga lalaki, ganito. Kita niyo naman, di ba? I mean, may nabasa ba kayong mga issues sa kanya before? umamin ang dalawa na may mutual admiration sila sa isa't isa at passionate sila sa kanilang pag-asama on and off screen. Pero sa tanong, kung lalagyan na nga ba nila ng label ang something-something nila? Say ng Ransef, I meant what I said, na parang nandito kami sa stage in life where we're more careful and we're smarter, na hindi kami magpapadala just because exciting yung nangyayari. You know, like you're gonna jump into it. So I think you have to observe everything and kailangan mong i-test lahat. But for now, just really happy and enjoying, and wala kaming pinapalampas na araw na, we're just grateful. napapanood ang My Husband is a Mafia Boss sa Viva One app. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, mula social media bardagulan, may paandar namang live show ang content creator at TV personality na si Ina Evans. Yan po ang The Baklang Kanal Show sa July 10 sa Music Museum. Bukod nga po sa comedy improv show, may pasabog ding surprise guest si Ina. Nakilala po si Ina sa kanyang kanal humor, makulit na live streams at relatable online content na patok sa Gen Zs at LGBTQIA+ community. Bukod sa pagiging komedyante, abay kilala rin po si Ina Evans sa pagiging vocal sa mga current issue. Deadma naman si Ina sa kanyang mga basher. I will always be outspoken kahit ano naman pong mangyari talaga. Baka mas malakas pa rin naman yung palakpakan ng mga tao nagbabahal sa akin kaysa sa mga sinasabi nilang negative. So, that will ako sa kanila. Ito pa nga, abay bibisita po sa bansa si Linda Walker, ang karakter mula sa viral vertical drama na The Heiress Who Won with Brains. Ayon nga po sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, darating ang aktres na si Zhang Yingfei ngayong Hunyo. Bibisita si Zhang sa mga eskwelahan kasabay ng pagbubukas ng klase para maipromote ang kahalagahan ng edukasyon. Si Zhang ang gumanap na Linda Walker sa serye na naging inspirasyon online dahil sa kanyang talino at sipag sa pag-aaral. Nakascore pa nga siya ng 719 points sa exam. Hindi lang education ang ipopromote dito para ma-inspire ang kabataan mag-aral ng mabuti. Gusto din ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce i-boost ang tourism ng Pilipinas. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rides. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.